At para nga naman po malaman na po natin kung nasaan na nga ba itong binabantayan po natin na bagyong Florita, ito kaya ay nasa loob pa rin ng ating POR hanggang sa ngayon. Malalaman po natin yan kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, patuloy po ang pagbabantay natin sa isang bagyo na nasa loob po ng ating area of responsibility. Sa mga oras sa ito, ano na po ba ang lokasyon niya at kailan po ba natin inaasahan na ito ay tuluyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa kasalukuyan, ito'y nananatiling nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga'y huling namataan natin sa layong 530 kilometers ng hilagang silangan ng Basco, Batanes. Ito may taglay pa rin na lakas ng hangin umabot sa 185 kilometers per hour at may mga pagbugso naman na umabot sa 220 kilometers. Sa kasalukuyan, ito'y kumikilos sa direksyong north-northwest o hilaga-hilagang kaluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. At ito inaasahan natin na lalabas sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Maaaring hanggang alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ay lumabas na ito ng Philippine Area. So ayan po, compared po nito mga nakalipas sa oras, compared po kahapon ng hapon, ito nga po ay naging 195 kilometers per hour. Ito nga taglay na lakas ng hangin. Pero ngayon naman po, ito po ay muli po naging 185. So ibig sabihin po nito ay bahagya po itong humina. Pero ang maganda naman po dito, kahit nga po ito ay typhoon category pa rin na inaasahan po natin na maaari po nga ngayong umaga ay tuloy na nga pong makalabas ng ating POR itong si Bagyong Florita. Kaya patuloy po kayong tumutok dito po sa Panahon TV para po malaman po natin kaagad kung ano nga ba ang mga pagbabago tungkol po dito sa bagyong ating binabantayan. At Mr. Mendoza, ito naman po ano pong inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Martes. Magiging maulan pa rin po ba ang ating panahon ngayong alam naman po natin na inaasahan na lalabas na ng ating POR ito nga si Bagyong Florita? Ngayong araw na to, magkakaroon pa rin tayo ng tinatawag nating habagat o yung mga pag-ulan na dulot ng ating habagat. At ito ay magkakaroon tayo dito sa Metro Manila, gayon na rin dito sa Ilocos Region, kasama na dito sa Mimaropa, sa Zambales, sa Bataan, sa Cavite, gayon na rin dito sa Batangas at sa Laguna. Yan, magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Then sa natitirang bahagi naman ng Luzon at ng Kabisayaan, magkakaroon lamang tayo ng mga occasional rains o mga paminsan-minsan mga pag-ulan. Then dito sa Mindanao, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases na pag-ulan. Okay, so ayan po mga kababayan, linawin lamang po natin kahit po ito pong si Bagyong Florita ay malapit na po makalabas ng ating POR. Ngayon po ay maapektuhan pa rin po tayo ng southwest monsoon o yung hanging habagat kaya inaasahan pa rin po natin ang mga pag-ulan. Lalong-lalo na po yan sa kanlurang bahagi po yan ng ating bansa. Yan po ay particularly sa bahagi po ng Luzon. At ganoon din po, ito naman po Mr. Mendoza, dahil nga po patuloy po ang pag-ilan nitong hanging habagat. Meron po ba tayo nakataas ulit na gale warning sa mga oras sa ito? Saan po ba natin na itaas ito at ano po bang sea condition ang inaasahan for today? Ang mga gale warning natin na nakataas, dito pa rin sa northern seaboard ng Northern Luzon, dito sa eastern seaboard ng ating Luzon hanggang dito sa Sorsogon, then sa western seaboard ng Luzon, dito pa rin hanggang dito sa southern seaboard ng Luzon at gayon din sa western seaboard ng Kabisayaan. Nako, ayan po, medyo marami po yung mga baybaying dagat na kabilang po dito sa gale warning. Kaya po paalala namin sa lahat po ng mga residente sa mga nabanggit po na seaboard si Mr. Mendoza, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot o maglayag dahil nga po mapanganib para sa inyo ito nga malalaking alon, lalong-lalo na po sa mga bangka at iba pang mga maliliit na sakyang pandagat. At Mr. Mendoza, ito naman po, si Bagyong Florita ay nagmula o nag-originate mula po na sa silangang bahagi ng ating POR. So ngayon, gaano po ba kadalas nagkakaroon o nabubuo ang isang tropical cyclone dito po sa East Philippine Sea o dyan po sa may Pacific Ocean kung ikukumpara po natin sa West Philippine Sea? At ito rin po, meron po ba nga malaking impact ito po nga pinagmulan nito kung ang bagyo po ay nagmula dito sa kanluran o sa silangang bahagi ng ating bansa? Alam natin na ang majority ng ating bagyo ay nagmumula dito sa Pacific Ocean o dito na didevelop ang karamihan sa ating bagyo. Sa datos natin sa Pag-asa, simula 1994 hanggang 2014, nakakita tayo ng 5 bagyo na nabuo galing dito sa West Philippine Sea. So, ang 3 dito ay may category na typhoon. So, with regards to strength, halos meron ding nade-develop ng mga typhoon.
Kaya lang, hindi na tayo masyadong naapektuhan dahil mostly ito'y dumadaan lamang, nagkocross dito sa Balintang Channel o doon sa may Batanes area. So, hindi tayo masyadong naapektuhan dito sa ating bansa, doon lang sa may bandang Batanes area. So, ang majority nakaka-apekto talaga sa atin ay yung mga nanggagaling dito sa Dagat Pasipiko. Ayan po. So, ibig sabihin lamang po talaga po nga madalang naman mabuo ang mga bagyo dito po sa West Philippine Sea. At tangi po yung mga bagyo, yung mga sama ng panahon na nabubuo, nag-originate po dito sa silangang bahagi ng ating POR. Ang talaga pong nakaka-apekto dito po yan sa ating bansa. At Mr. Mendoza, kahapon po ay naging maulan ng panahon at nakaranas nga po ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ng ilan po sa ating mga kababayan. So sa mga nakalipas po na mga oras, ayon po sa inyong latest data, saan po ba natin naitala itong pinakamataas na amount of rain dito sa ating bansa? Yung mga pag-ulan natin, nai-record pa rin natin dito sa kalurang bahagi ng ating bansa. Particular dito sa kaninang alas 2, nakapag-record pa rin tayo dito sa Dagupan at saka sa Iba, Zambales. Nagkaroon tayo ng mga pag-ulan dyan na na-record natin at ito nga ay mga yung 10 millimeters at saka yung 39 millimeters. Ito'y bali 3 hours lang. So, patuloy po nating babantayan kung sa mga susunod kayang mga oras ay mas lalo pang makakapagtala pa tayo nito nga highest amount of rain sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lalo pa ngayon na ito po nga southwest monsoon o hanging habagat pa rin po ang talaga magiging dominant weather system natin sa loob ng ating POR. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, inaasahan po natin na ngayong umaga ay lalabas na nga ng ating POR itong si Bagyong Florita. So ano po ba ang inaasahan nating lagay ng panahon once na ito po ay mangyari? Inaasahan na ba natin ang unti-unting pagganda ng ating panahon sa mga susunod pang mga araw? Bagamat inaasahan natin na lalabas na itong ating bagyong si Florita, maaasahan pa rin natin na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dito pa rin sa kalurang bahagi ng bansa, lalo na dito sa Luzon. At inaasahan natin yan hanggang Friday. So, by Saturday, maaaring bumuti-buti na ang ating panahon. Mukhang magtatagal pa nga itong mga pag-ulang ating mararanasan, kaya naman po doble ingat kahit po wala na pong bagyo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na mga araw ay makakaranas pa rin po tayo ng maulang panahon dahil nga po yan dito sa hanging habagat o southwest monsoon. Ay maraming salamat po sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood ngayong umaga. At nakasama po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa.